Maniwala na kaya? Magbago na kaya? Yan ang tanong natin sa mga matitigas ang ulo, mga ayaw maniwala, na pag tinalakay natin ang issue sa mga Duterte, kaagad ang mga troll ay nag-iingay, pinipersonal na yung mga tumatalakay kahit na lehitimong issue, lehitimong mga topic, ayaw nilang tanggapin. Sinasabi kaagad, bayaran ito, bayaran sila, ganon-ganon. Ay, hindi nila tinanggap na constructive wake-up call ang pagtalakay sa mga issue about Duterte kapag ang kaso ay nasa korte. Di ba? Kawalan po ng respeto ng mga Duterte supporters kapag tinatalakay ay tungkol sa Duterte cases sa ICC, International Criminal Court, o maging dito sa korte sa Pilipinas. O ito, ano nangyari? Binasura yung interim release kasi nga yung mga pinaggagawa at sinasabi ni Sara Duterte ng mga Duterte camp, kasama na yung mga saradong isip na supporters nila, nakasama. Eto, pakinggan po ninyo itong paliwanag. Muling inulit ni Atty. Conte, yung isa sa mga prosecutor, ng kailang mga dating warning at sinabi, hindi sila nakinig. O ay ano nangyari ngayon? Sa kanila nang galing ang ebidensya para ibasura ang pansamantalang paglaya. Sa naging desisyon. Oo isang punto yung wala silang GC, na iba-iba yung sinasabi nila. Ibang punto pa yung why did they speak at all? Malinaw na malinaw yan sa ICC na wag sanang pag-usapan yung mismong, kumbaga, meat nung substansya ng mga kaganapan. Pwede kang mag-comment, pwede kang magsalita patungkol dun sa ano ba yung proseso. Yeah. Pero yung merito, halos awayin na nila yung ICC nun eh. Lahat ng posibleng, kumbaga, maging involved dun sa kaso, potential witnesses, potential victims even, tinarget nila, ayan tuloy. Yeah. The first rule in the ICC is really not to speak about the case or the merits of the case. You can explain, but you should not, kumbaga, turn the judicial proceedings into a court of public opinion. Follow up ako dyan. Yan po yung sinasabi natin, hindi naman tayo ng mga magaling, Anong araw pa, kasi sa haba po ng aking karanasan bilang investigative reporting, bilang reporter, dahil reporter tayo ng matagal na panahon, naging news anchor tayo sa radyo at telebisyon, yan ang sinasabi natin lagi, na kapag ang kaso ay naipile na sa korte, hindi pwedeng talakayin ang merito ng kaso, yung detalye, at saka hindi pwedeng unahan ng korte dahil delikado yan. Lahat ng sinasabi ng magkabilang panig, akusado at saka kumplena, pwedeng magamit ng korte sa kanilang magiging proseso at desisyon. Pag hindi naging maingat, kayo-kayo dyan sa kampo ng akusado ng mga Duterte. At yun ang nangyari. Mahilig kayong magpa-interview, magtalumpati sa lahat ng lugar sa buong mundo at lahat ay batikos ang ginagawa nila. Inaaway na ninyo, dinidiktahan na ninyo ang korte. Ay hindi ho pwede. Ayun ang nangyari. Ang pinagbasihan kung bakit ibinasura ang inyong apila na magkaroon ng pansamantalang paglaya o interim release, ang dating Pangulong Duterte, ang pinagbasihan niya ng ICC ay yung inyong mga sinasabi. Mabigat yun. Ano ba yun? Ulitin ko, na although nabanggit na natin, ano ang inyong mga pinagbasihan? Kidnapping issue, para bang wala kayong respeto sa warrant of arrest na issue ng korte, delikado yan. Yung issue ng parang jailbreak, itakas daw si Duterte sa kulungan, nakuha ng ICC yan. Lalong hindi na-justify ninyo na pwede kayong pagkatiwalaan na pag pinalaya, ay kayo ay magpapahuli uli at haharapin ang kaso. Hindi nyo napatunayan yan at naniwala doon sa jailbreak or pagtakas. Naloko na. At ang pinakamabigat, yung mismong kaso, hindi na-justify ng abogado na walang kinalaman si Duterte sa crime against humanity. Paglabag sa karapatang pantao ng mayor pa lang at ng maging pangulo ng bansa. Tatlong ground, napakabigat no. Ay kung nanahimik na lang kasi
at sumunod sa proseso, baka ho na kumbinsi pa ang ICC, ilabas si Duterte pansamantala, interim release. Di ba? Ginawa nyo kasing yung style ng politika sa Pilipinas, ginawa nyo sa international court. Binanatan nyo ng binanatan ng korte at hinusgahan nyo. Parang gusto nyo diktahan. O, nangyayari kayo ngayon. Malabo pa sa tubig sa flood control scam. Malabo pa sa sabaw ng pusit na makalaya si Duterte. Nung una nga, pag tinatanong nyo ang mga Duterte camp, lalabas na yan, makakalabas na yan, walang magagawa ang ICC dyan, ganun ang mga galaw. Walang ebidensya kay Duterte, harassment lang ang ginawa kay Duterte, kidnapping lang ang ginawa, ganito. Itatakas namin yan. O, naloko na. Salitang kantong yung ginawa, pinatulang kayo ng ICC, yari, kalaboso tuloy. Kalaboso dahil hindi kayo pinayagang makalayang pansamantala. Pag walang layang pansamantala, ibig sabihin, kulong talaga si Duterte habang mayroong trial. Kung ilang buwan, ilang taon ng trial, nakakulong si Duterte. Dahil sa ingay ng Duterte camp. Hindi nakatulong, hindi nakabuti mismo kay Duterte, dating Pangulo, sa kanyang pagkakakulong ang ingay ni Sara Duterte at ng mga Duterte supporters. Kaya para sa akin, huwag kayong magalit. Itigil na ninyo yung inyong mga rally dyan sa dahig. Yung inyong mga rally dyan at mga speeches dyan ng inyong mga kung sino-sino nagsasalita dyan, naging basihan pa, naging ebidensya pa ng ICC para hindi makalaya si Digong Duterte. Yan ang totoo. Wala namang nagawang tulong. Ano bang ginawa? Ano bang? Lalo na ngayon, puro away. Ultimong pagkain, pinag-aawayan ng mga vlogger at supporters dyan sa dahil. Ultimong paglalabas sa media ng kanilang mga social media account. Naglabasan ng mayroon palang mga vlogger pabor kay Duterte, may mga vlogger pabor sa doon sa mga babae ni Duterte, may mga vlogger na nag-away-away na, ang babaw na ng level. Ayan ang sinasabi natin. O sino ang naging casualties or naging biktima? Si Digong Duterte. Dahil sa inyong mga pinaggagagawa. Kung naniwala kayo sa maraming nagsasabi, kasama na ako ron, yung rule of law ating irespeto nyo, hindi lalala ang sitwasyon. Kung nag-concentrate ang mga Duterte at abogado tungkol dun sa kaso at ebidensya para labanan ang kasong ito, baka mas mabuti, mas maganda sa totoo lang. Nag-concentrate sila sa gimmick, drama, pampolitika, harassment ito, ugnayan ng gobyerno at ng ICC, puro kalokohan yun. Hindi yun totoo. Hindi makakatulong yun. At yun na nga, napatunayan na. Kaya again, ang tanong, magbabago na kaya sila? Susunod na kaya sila sa proseso? Huwag na ilang gamiting propaganda si Digong. Tama yung sinabi ni Duterte lately. Ano sabi ni Digong? Umuwi na lang kayo, manahimik kayo. Harapin na lang natin itong kaso. Nanawagan ng ganyan, hindi nyo sinunod Gumamit pa kayo ng mga bayarang vlogger, bayarang media at kung sino-sino dyan. Kayo-kayo ang nagsira sa inyong sarili o kayo-kayo ngayon ang nagsisisihan. Kung naniwala kayo sa ating mga palaala, baka makalabas si Digong Duterte. Ngayon, malabo na.